Duterte na dati naman paiba-iba ng mga sinuportahan sa ngalan ng salapi, bayad na yan ni Satanas. Kasi yung mga yan takot makasuhan dyan sa Ivan Marcolet. So speaking of kaso, takot makasuhan. Oo naman, kahit naman sino siguro, 'di ba? Takot talagang makasuhan. Pero hindi ba kayo nag-iisip? Tad-tad na ho ng kaso si Banat Bay. Ito lang, lahat, hindi naman halos lahat, pero may mga iilan sa Maisog na talagang sumusuporta sa Maisog na hindi naman talaga pagsuporta sa Duterte ang ginagawa, kundi sa sarili nilang pangangailangan. So, Duterte, si Nikki Cosseteng, bakit hindi itong mga Duterte kuno daw? Bakit hindi si Duterte ang awayin nila? Kung talagang sila ay hindi naniniwala na si Bangag ay Bangag. okay, speaking of Bangag ay si Bangag. Speaking of ganun, no. About naman dun sa pulburon, unang-una, sinabi na ho namin yan na paulit-ulit. Una, hindi kami pwedeng magbitaw ng salita nang walang ebidensya. Ugali na ho ng Banateros yan, at isa yan sa pinaka-rules ng Banateros na kapag naglabas ka ng isang argumento or isang issue, dapat mayroon kang sapat na ebidensya. So kung wala, wag mo nang ilabas. At kung haka-haka lang yan or isang fake news lang yan, wag mo nang gawin dahil bawal na bawal yan sa amin. Kapal sa kanila at hindi ko naman inaasahan at hindi naman ako aasar. Lahat ito volunteer, sakripisyo, buhay na kataya. Yan ang totoo. Yung mga nagsasabi, yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. So yun mga Banateros, mga biyaya, isang mabiyayang araw po sa atin lahat. At nakikita nyo naman sa ating laptop si Maharlika. So itong video na to is kalinawan lang to sa lahat ng mga chismis. At susupalpalin lang natin yung mga binabato sa amin ng mga Banateros na kami daw ay bayaran at himod puwet kay Lisa Araneta Marcos. No. Ay nako talaga. So ito, no, unahan ko na kayo. Itong video ni Maharlika ay matagal na ho ito. Matagal na ito. At hindi naman din po tinumbok or hindi man po pinangalanan ni Maharlika kung sino yung binabanggit niya na mga bayarang vlogger na nagpapanggap na Duterte vloggers. So yun na nga, no, nandun na tayo sa point na ngayon. Hindi natin yun babarahin. Hindi natin, dahil hindi naman ho pinangalanan. Kaso etong video na to ang ginagamit po ng mga hinayupak, ng mga panggap, ng mga Duterte vloggers kuno na nandyan napakalat-kalat kung saan-saan. Ay etong video na nga po yung ginagamit nila para ipangbato sa amin. At lalong-lalo na, especially to Banat Bay. Alam naman natin, iusog lang natin ng konting camera, alam naman natin na si Banat Bay ay gigil na gigil sila dyan dahil nga hindi nila malamangan, kaya nila sinisiraan na lang. Mga bobo! So, hindi nila kayang lamangan si hindi nila kayang lamangan si Banat Bay at ang mga Banateros. Although ang Banateros ay palaging kasama ang mga Duterte, hindi naman totaling palagi. Siyempre, mega love shoutout dyan kay Sir Bong and Madam. Oo, na-miss ko yung swimming pool nyo dyan. So ito, panoorin natin tong video na to, na ito daw ang patunay na kami daw po ay ang mga bayarang vlogger ni Lisa. So panoorin natin. Duterte na dati naman paiba-iba ng mga sinuportahan sa ngalan ng salapi, bayad na yan ni Satanas. Kasi yung mga yan takot makasuhan dyan sa Ivan Marcolet. So speaking of kaso, takot makasuhan. Oo naman, kahit naman sino siguro, 'di ba? Takot talagang makasuhan. Pero hindi ba kayo nag-iisip? Tad-tad na ho ng kaso si Banat Bay. Ang mga nagkakaso po yun na kay Trillanes at kay kay Saldigo. Si Saldigo, para sa hindi po nakakilala, ay isa rin po yan sa mga bataan ni Martin Romualdez. So hindi naman natin alam kung si future Prime Minister ba ang may utos na pakasuhan si Banat Bay. So hindi natin alam yun, no? Pero una-una po, bataan po ni Martin Romualdez si Saldigo. Ngayon, mapupunta na ho tayo dun sa salita na kung kami daw ay mga bayaran. So hindi naman sinabi to ni Maharlika, ulitin ko ha. Etong sinasabi ko ay direct to the point doon sa mga vlogger na ginagamit tong video na to. So yun,
Una-una, kung kami ay bataan ni Maharlika at bayaran ni Lisa, no, kung kami ay binabayaran ni Lisa, bakit kakasuhan si Banat Bay ng bataan ni Romualdez, di ba? Doon pa lang mapapaisip kayo bakit kakasuhan si Banat Bay ng kakampi ni Lisa Araneta Marcos kung si Banat Bay ay kakampi ni Lisa Araneta Marcos, di ba? So napakaliwanag nun. So ibig sabihin, hindi totoo yun. At una-una, about kaso, kaya hindi kami nag-ano masyado dahil sa kaso. Oo, dahil una-una, nasa Pilipinas kami. At wag nyo kaming ikukumpara kay Maharlika, na kaysa si Maharlika matapang at kami hindi. So sa kanya na yung tapang, una-una, kasi nasa Amerika siya. So hindi siya makakasuhan. Kami, nandito kami sa Pilipinas. Anytime, baka nga hindi kami pakasuhan, o baka nga ipagurgur na lang kami, no? So yun, tuloy natin. Nagsabi, na magpapulburontes si Kuting. Pero yung mga ngayon na nagpapaaway-away sa mga nanindigan sa Maisog, bayad yan. Si Pangulo ang nagpapaaway-away daw sa Maisog ng mga vlogger ay mga bayad yan. So una, wala naman wala kami doon. Hindi namin ginawa yon, yung pinag-aaway-away namin sa Maisog. Pero sinisita namin, kasi ito kasi yan ang mahirap. Sa Banateros kasi may mga nalalaman kami, at lalong-lalo na sila Kucholi, Boss Dada, Banat Bay. May mga nalalaman sila. Huwag nyo na ako sama. May mga nalalaman sila na hindi nila pwedeng ilabas. At may mga nalalaman kami na hindi namin pwede ilabas dahil una-una maraming masasaktan at maraming marireal talk. So totoo lang, lahat, hindi naman halos lahat, pero may mga iilan sa Maisog na talagang sumusuporta sa Maisog na hindi naman talaga pagsuporta sa Duterte ang ginagawa, kundi sa sarili nilang pangangailangan. So wala tayong papangalanan dyan, pero may iilan dyan. Ngayon, may mga vlogger kasi katulad niya nila Bisdak at yung tropa niyang Bisdakeros na talagang minura at binanatan noon ang Maisog, diba? Kaya dun kami nagalit. Siyempre isipin nyo, ang Maisog rally ay sa Duterte, tapos babanatan mo, o diba? Ano ibig sabihin nun? So ibig sabihin lang nun, kapag binastos mo ang Maisog, binastos mo din ang mga Duterte. So yun, tuloy natin. Yung Duterte, si Nikki Coseteng. Bakit hindi itong mga Duterte kuno daw? Bakit hindi si Duterte ang awayin nila? Kung talagang sila ay hindi naniniwala na si Bangag ay Bangag. Okay, speaking of Bangag ay si Bangag. Speaking of ganun, no. About naman dun sa pulburon, unang-una, sinabi na ho namin yan na paulit-ulit. Una, hindi kami pwedeng magbitaw ng salita nang walang ebidensya. Ugali na ho ng Banateros yan, at isa yan sa pinaka-rules ng Banateros na kapag naglabas ka ng isang argumento or isang issue, dapat mayroon kang sapat na ebidensya. So kung wala, wag mo nang ilabas. At kung haka-haka lang yan or isang fake news lang yan, wag mo nang gawin, dahil bawal na bawal yan sa amin. Sa Banateros yan ang mahigpit na ibinibilin sa akin lalo. Ako yung pinakabata sa lahat. Yan ang mahigpit na pinagbibilin sa akin ni Banat Bay, na Jay, wag kang maglalabas na isang issue, wag kang magbibigay ng ano na wala ka naman sapat na ebidensya. So yung about dun sa pagiging bangag ni Marcos or po sa pulburon o sa pagpupulburon ni Marcos, hindi ho namin masasabing 100% yun. Hindi ho namin masasabing 100% dahil wala pa po tayong sapat na ebidensya. Hindi po pwedeng sabihin na sapat na ebidensya yung video na yon. So malalaman na lang ho natin yan, at mag-a-agree kami ng 101% kapag si Marcos Jr. ay nagpa-hair follicle na. At nag-positive yun na siya ay addict, so doon talaga ipupush na namin at makakasama nyo ang Banateros sa isa sa magtatanggol na kung po pwede ay umalis na lang or bumaba na lang si Marcos sa kanyang pwesto, dahil hindi siya karapat-dapat na maging presidente ng Pilipinas lalo't ikaw ay gumagamit na ipinagbabawal na droga. So yon, tuloy natin.
yung nagpapagulo. Okay? Yang mga yan, bayad na yan ng 5 milyon. Ito, may sasabihin ako sa inyo. Yung mga ganitong argumento ni Marlica na binabayaran, so although wala naman siya sinasabi kung sino yan. Pero ito kasi yung video, ulitin ko pangatlong ulit. Ito kasi yung video na ginagamit ng mga galit sa amin or mga inggit sa amin or yung mga obsessed sa amin, obsessed sa mga banateros na mga vlogger. Yung iba dyan Duterte ko, no? Yung iba naman Tanso. Kasi isipin nyo, tingnan nyo yung title. Yung title niya ay Banat Bay, nagpapanggap na Duterte bayad pala ng Marcos. Oh, 'di ba? So kaya ako to sinagot kasi ito nga yung ginagamit ng mga galit sa amin. Ito yung ginagamit na video, no? Una-una 5 million. Sa tingin nyo, kung meron akong 5 million, matutulog ako sa ganito. Yan matutulog ba ako dyan sa katabi ng CR na yan? Ayan di sana nangupahan na ako, 'di ba? Oo. So, 'yun, una-una sa 5 million na 'yan, malabo. Hindi ko naman po sinabi ni Marlica na kami yun pero ulitin ko nga, itong video na to, ito yung ginagamit para banatan kami. Na kesyo binayaran na kami. No. Tsaka ito kung may 5 million ako na natatanggap or kami, bakit ko pa bibilin or bakit pa ako mangungutang kay Banat Bay ng pambili ng big bike ko, diba? Di sana binili ko na lang big bike yung katulad na kay Banat Bay, yung 1,200cc niya. At least yun maganda na, at BMW pa, diba? So although maganda naman ng Kimco, yung bike ko, wala akong pinagsisisihan doon dahil napaka-pogi ngayon ni Carding. Wala naman akong pinagsisisihan at goods na goods ang takbo nun. Pero doon na lang mapapaisip ka na kung bayad sila, number 1 na mapapaisip ka, bakit nila nakakasama ang mga Duterte? Alalahanin nyo kapag pupunta ho kami ng Davao ay nagdumadalaw or pinapapunta po kami or iniimbitahan po kami ni Sir Bong Duterte sa kanilang bahay sa Davao, kung saan doon po kami kumakain kami doon, nagsuswimming kami, nagre-relax po kami doon. At wala kaming pinapasok doon na about sa politics. Doon pag nandun kami, tawanan lang, kwentuhan ng mga buhay-buhay. Wala kaming pinagkukwentuhan ng mga politics dahil ayaw na ayaw ni Sir Bong ng ganyang usapan. Pag nandun ka, kailangan ilabas mo lahat ng wag mong dalhin doon yung katoksikan ng politika dito sa Pilipinas, no? Kaya malabo talaga napakalabong kami or sabihin na natin si Banat Bay, napakalabong bayaran si Banat Bay ni Lisa Araneta Marcos or ni Marcos Jr. or ni BBM, ni President Bongbong Marcos. Napakalabo dahil bakit nakakasama namin ang mga Duterte? Hindi naman tanga-tanga ang mga Duterte na para hindi makahalata na hindi kami bayaran, di ba? Hindi naman ho sila ganun kababaw. Alam nyo, ang ugali ng mga Duterte, unang tingin pa lang sa'yo, alam na nila kung anong kulay ng ugali mo. Kung yan ba ay pula, itim, or puti. Ngayon, dito naman tayo mapunta kay Marlica. Alam nyo, minsan, ang hirap din kasi sa ganito, no? Katulad doon ito, kagaya ng sinabi ko, ang Banateros, hindi po kami naglalabas ng isang issue na wala po kaming sapat na ebidensya. Eto, katulad doon ito, sinasabi niya na may mga vlogger or may mga sumusuporta sa Maisog na binabayaran ni Lisa lang 5 million, no? May mga kaya ginugulo daw ang Maisog, no? At doon naman, eto, rekta to dyan sa mga ginagamit tong video na to para banatan kami. Masasabi ko lang sa inyo, no, isa kayong malaking katangahan. Kasi una-una, tong video na to, wala namang nilabas na ebidensya. Ako, buti pa ako, may nilabas ako na ebidensya mapatungkol sa mga bayarang vlogger. At nandiyan yan sa video ko, hanapin nyo na lang. Pero ito, wala naman nilalabas na ebidensya at wala rin naman sinabi dito si Marlica na kung sino tong grupo na to o sino-sino tong mga tao na to. Pero bakit nyo ginagamit tong video na to? Kasi nga alam nyo kung bakit. Lalong-lalo na sa mga solid supporters ng Banateros. Ginagamit nila tong video na to para
kampihan sila ng mga supporters ni Maharlika. Sa madaling salita, himod-puwet sila kay Maharlika para suportahan sila ng mga supporters ni Maharlika. Alam naman natin at hindi naman natin maipagkakait na maraming nanonood at maraming supporters si Maharlika dahil uso naman talaga ngayon uso naman sa Pilipinas ang content na chismisan, no? Kaya kadalasan tas yung mga pasabog, no? Yung mga pasabog kesyo gato kesyo ganyan, uso yan ganyan. Yan ang gustong-gusto ng mga ibang mga Pilipino. Pero kami kasi hindi na una-una mga lalaki kami. Hindi kami babae na mahilig sa chismis. Pangalawa, ulitin ko, hindi ganoon ang banateros dahil unang-una nasa rules namin yan na maglalabas kami ng issue, dapat may sapat kaming ebidensya. Alam niyo, sa totoo lang, kung gagayahin namin si Maharlika, napakasimple lang ho. Kaso una-una po, ayaw ho namin kayong pakainin ng basura. Ayaw namin kayong pakainin ng walang katotohanan or hindi makatotohanan na balita. Ayaw namin yon dahil unang-una hindi ho ganun ang mga Duterte, no? Parang ang banateros kasi inadapt ho namin kung ano yung pag-uugali at kung ano yung nakita namin sa mga Duterte. Ayaw ho ng mga Duterte ng mga chismis at ayaw ng mga Duterte yung mga wala kang pruweba bago ka magseta. Alam nyo kasi mga Duterte, hindi rin yan nagbibitaw ng isang salita na wala silang pruweba, wala silang katibayan, no? Kaya yun, ina-adapt po namin yun. Okay, tuloy natin to. Okay? 5 milyon para dumila sa kipay ni Satanas. Kaya yung mga nagpapanggap na kunyari Duterte na dati naman paiba-iba ng mga sinuportahan sa ngalan ng salapi. Oh, speaking of iba-iba ang sinuportahan at tigadila ng Kimberlu ni Lisa Satanas daw. Sabi ni Maharlika yun, ha. Oh, una-una ang banateros, hindi nila sinuportahan si Marcos. 'Di ba? Hindi nila sinuportahan si Marcos. Wala pa ako noon, ha. Oh. Ang sinuportahan nila ay si BP Sara at si Isko Moreno. Totoo po 'yan. Oh, si Isko Moreno at si BP Sara Duterte ang sinuportahan ng banateros. So noong mga panahon pa yon, 3 pa lang sila, Boss Dada, Kucholi, and Banat Bay. Ngayon, eto, dito ka magtataka, bakit nasabi to ni Maharlika? Ito naman, tong opinion ko na to is diretsa to kay Maharlika. Alam niyo kung bakit? Dahil yung sinasabi ni Maharlika na yung mga nagpapanggap daw ng mga Duterte na nung panahon daw ay iba-iba naman ang kanilang sinusuportahan, ay una-una baka siya yun. Kasi si Maharlika ho ay dati huyang Marcos supporters. May picture pa nga sila ni Lisa Araneta Marcos, 'di ba? Natatandaan niyo 'yon, no? So kung ganun man, mas lamang pa rin po si Maharlika, mas lamang pa rin po ang banateros. Dahil ang banateros, sinuportahan lamang ay ang Duterte, si BP Sara. Pero hindi nila sinuportahan si Marcos. Diba? Kasi ang tinatakbo ni Isko Moreno noon ay presidente. So ang binoto ng sinuportahan ng banateros ay si Isko Moreno bilang presidente. Pero ang kanilang vice president ay si Inday Sara. So napaka-solid pa rin po ng suporta ng banateros noon. Although nag-switch sila or lumihis sila ng konti sa pagiging presidente, ay ayaw nga talaga nila kay Marcos dahil pinaniwalaan nila na noon pa man sinasabi na ni PRRD na ang si Bongbong Marcos ay isang tutut. Mahirap na, baka makasuhan tayo no? So yun nga, yun doon pa lang talagang lamang ang banateros doon, kahit na hindi mo sila masasabihan or hindi nyo kami masasabihan na kami ay iba ang sinuporta noon dahil nakasolid pa rin kami kay Inday Sara. Halimbawa, pagbalik na rin natin, si BP Sara ang naging presidente at si Marcos Jr. naman ang naging vice presidente. Ganun pa rin, susuportahan namin si BP Sara bilang presidente at kakanselin naman namin si Marcos dahil ayaw talaga namin kay Marcos noon pa. So although ako, binoto ko yun dahil wala pa naman ako nung panahon sa Banateros Bleh.
So ngayon, no, bali yung sinasabi ni Marlica is panama sa kanya dahil si Marlica ay dating dati tong supporters ni Lisa at ni Bongbong Marcos. Sa hindi nyo pa nga maalala ay dati niyang ang kinutya or nilait-lait or binaboy ang ating Pangulong Duterte na sinabihan niyang manyak, mangkanor si Tatay Digong. So hindi na natin dapat balikan din yun, na pinaalala ko lang naman. So doon, tuloy natin. Bayad na yan ni Satanas kasi yang mga yan takot makasuhan dyan sa Pilipinas. Yan ang totoo. Nag-deny ba si Duterte? Even Marcoleta nagsabi, na magpapulburontes si Kuting. Pero yung mga ngayon na nagpapaaway-away sa mga nanindigan sa maisog, bayad yan. Takot yan, walang mga balls yan. Yan lang ang gusto kong sabihin. Speaking of walang mga balls, ito ulitin ko sa inyo napakalaking lamang ni Marlica sa amin. Kasi unang-una, si Marlica ay nasa ibang bansa. So safe siya doon, safe siya doon. No, safe siya doon. At hindi siya mapapatumba doon. Hindi siya mapapapatay or hindi siya magagalaw doon kasi nasa ibang bansa siya. Katulad namin, nasa Pilipinas kami nila Banatbay, Boss Dada, Kucholi. So delikado kami dito, nila Master Judea, delikado kami dito kasi nasa Pilipinas kami at anytime maaari kaming makasuhan sa lahat ng sinasabi namin. Kaya nga sinasabi ni Banatbay na paulit-ulit na hindi kami magbibigay ng komento about sa may pulburon video na yan kapag wala pa ring hair follicle test na magaganap. So yun lang. Tsaka ito pinaglalaban din ho namin, katulad ngayon nung lumabas na si Ma'am Cathy Binag, sinusuportahan ho namin. Pero wala kasi kami talagang tiwala kay Jonathan Morales at mismong doon pa lang may ebidensya kami mapatungkol kay Jonathan Morales na talagang tagilid siya. At maraming pero wag na natin pag-usapan yun. So yun, usapang yagballs lang, mautak kami, may utak kami. Hindi namin nilalaglagan sarili namin, nasa Pilipinas kami, nasa Amerika siya, lugi kami. So play sa inyo. Kung sinabi ni Duterte na ikaw Maharlika, ikaw may napahamak mo kami, diyan kayo maniwala. Pero dahil matalino si Duterte. Oo nga pala, minsan nga tanungin natin, Boss Dada, Kucholi, tanungin natin si Banatbay, tanungin natin si Duterte kung napapahamak ba siya kay Maharlika. Yun request niya yun at kagustuhan niya yun RRD, former president. Yan! Pag sinabi namin, Maharlika, ba't mo ako dinadamay? At definitely, wala namang hindi magsasalita kahit sino. Bakit hawak ba nila ako sa lieg? Nung ako nga ay nag-criticize ako kay Pangulong Duterte, nagalit ang ibang DDS. Yan inamin na mismo ni Maharlika na siya ay nag-criticize noon sa mga Duterte. At eto, may sisingit ko rito si Banatbay, Boss Dada, Kucholi, or ang buong Banateros. Never po na criticize or never pong binanatan ng Banateros ang mga Duterte. Yun yung maipagmamalaki namin. Never ho namin binanatan ng mga Duterte. Hindi katulad ng mga pipitsuging, yung mga vlogger dyan na walang ligo na nagpapanggap ng mga Duterte, Duterte supporters ko, dati nga iba-iba naman mga sinuportahan yan. Lang yan, bigla na lang nagsilusungan ngayon, dahil nga sumisip-sip na kay Marlica. Katod ni Marlica, hindi naman siya solid Duterte dahil noon binanatan niya rin ng mga Duterte dahil Marcos siya. Hindi ko lang alam bakit siya bumaliktad, At ayun na nga, speaking of Marlica, alam nyo, nangyayari ngayon ayon sa nakikita ko at napapansin ko, kaya naging kakampi natin si Maharlika dahil may galit din siya kay Marcos. So sa madaling salita, nagkataon lang talaga na si Maharlika ay galit kay Marcos, kaya naging parang kakampi natin siya. Pero kung siya nasabing solid Duterte,
Banateros lang talaga kasi never binanatan ng Banateros ang mga Duterte. Hindi katulad ni Marlica, sa bibig niya na mismo nang galing na kiniritize niya noon ng mga Duterte. So tuloy. Wala akong pakialam kasi during that time, yun yung well, in fairness kay Pangulong Duterte, never ever kung minura ng jutang ginemis katulad nitong mga bangag na ito. Okay? Okay, doon wala naman akong naalalang minura niya, pero sinabihan niya ng manyak at mangkanor. Doon lang yun, kaya ako nag-criticize kay Pangulong Duterte. No, not really Pangulong Duterte. Yung mga taong nagkaray-karay sa kanya noon sa Commission on Election, naalala nyo. Pero ngayon, yung nagpapagulo sa inyo, okay, matagal ko na to sinabi siya, I'm not supposed to say this yung mga nagpapagulo ng utak nyo ngayon na nagpapanggap na Duterte daw, dating Duterte, paiba-iba, sa ngalan ng Sa totoosin lang sa totoo lang, itong sinasabi ni Marlica at yung mga nagre-reaction dito na ginagamit tong video na to para ibato sa amin sa mga Banateros, alam nyo, kayo ang nasasapul dito. Kasi unang-una, yung isa sa mga member nyo dating loyalista yan. Pangalawa, yung isang member nyo dan hindi rin binoto ang Duterte yan. Pangatlo, buong grupo nyo, sabihin na natin, Bisdakeros, buong grupo nyo ay never sinuportahan noon ang mga Duterte. Ngayon lang kayo sumuporta dahil sabi nyo nga mga nabudol kayo. Sa bibig nyo nang galing yan i-replay nyo yung mga live nyo, baka hindi nyo matandaan. So etong video na to ay patama doon sa mga supporters or nagpapanggap na mga Duterte supporters, sa mga vlogger na hindi naliligo. Mukha naman Kaya tingnan nyo ako hindi pa ako naligo, pero mukha na akong naligo. Boom! Lapi. Definitely nakikita yan di Pangulong Duterte. Si Duterte hindi yan nagsasalita na yan speaking of nakikita ni Pangulong Duterte kung sino yung mga peking mga vlogger. Kasi kami, kung nakikita pala ni Duterte na ganun pala ang Banateros, bakit pa kami iniimbitahan ng kapatid ni Digong sa kanilang bahay? Ito hindi ko naman po inaano, parang ipinapaunawa ko lang sa inyo. Kasi kung kami po binabayaran ng Administrasyong Marcos, dapat na alam na agad ni PRRD yun, ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi tanga ang mga Duterte para hindi nila malaman kung sino yung mga tumatarantado sa kanila. Matagal na yan. Inugat na yan sa politika. Alam nila kung sino yung kakampi at hindi. No? Kaya, at saka ito pa, kapag may forum, may meeting, may pinaka-importanting meeting na gustong ipaalam ng mga Duterte, lalong-lalo na si PRRD, bakit unang-una ang Banateros sa mga ipinapatawag? Ito pa nga masakit may nalaman akong balita na inililista or ibinibigay or nasa list ng mga ipinapatawag ni PRRD para sabihin niya yung gusto niyang sabihin. No. Ngayon ganito, may nabalitaan pa nga kami na pinatanggal ang pangalan ng Banateros. Nasa unahan ng pangalan ng Banateros, pinatanggal. No, hindi ko lang po sasabihin sa inyo kung sino yan, pero may kilalang kilala ho namin siya. Pinatanggal ang pangalan ng Banateros. Ngayon, nung ipinasa kay PRRD, nung ibinigay, nagtataka si PRRD na bakit wala ang Banateros doon sa list na yun. Kaya yung tao na nagsabi sa amin na bakit wala yung bakit wala ang Banateros doon sa list na yun, ay kaagad na ibinalik niya. Pero alam namin kung sino yung nagtanggal. So wag na natin pag-usapan nyo kasi baka may mapahiya na naman. Tumigil kayo, wag niyo ako suportahan. Freedom natin yan. Pero mapagmatsyag kayo. Bakit all of a sudden, ginugulo nila ang maisog? Ang ganda-ganda, di ba? Ang ganda-ganda ng ating... Speaking of ng gulo ng maisog, ang Banateros never ginulo ang maisog. Sinuportahan namin yun hanggang huli. Kaya nga nagalit kami ng gusto kay... Sino ba to?
kay Bis na walang ligo, no? Kaya nagalit kami diyan dahil binanatan niya ang maisog. Kaya kami nagkakaganito ngayon, no? At paulit-ulit niyang ginagawa. Tapos iba pa yung mga panghihingi niya, panguhutot niya or nila ng grupo niya, panguhutot nila ng pera sa mga OFW na ginagamit nila ang pangalan ng Duterte. So ibig sabihin, etong ginagamit pala ng mga tangang yan, ng mga vlogger, etong video na to na ni Maharlika, ay ito pala ay panama sa kanila. Panama pala sa inyo to. Yun nga lang, hindi nyo nagigets. Siyempre, mga bobo kayo. Kaya hindi nyo nagigets yung pinupunto ni Maharlika. So, sino ba ang nanira sa maisog? Walang iba kundi si Basdak. Diba? Siniraan niyang maisog, sinabihan niyang mga buwisit, pataasan ng ihi. At kung ebidensya lang naman ang usapan, nasa channel ni Master Judea ang ebidensya. Tuloy. Mga event now, not only sa amin, sa lahat, di ba? Pero bakit may mga ganon? Yan ay lahat gusto ng sungal-ngalan ni Satanas. Yan na lang pangalan niya. Satanas, alam nyo na yan. Ni Satanas at bangag. Dahil gusto niyang patahimikin lahat. Dahil alam niya, itong mga ito, kung kaya nga magbenta ng laman, kung kaya nilang magbenta ng laman ng kababaihan, mga palangga, easy money nga naman ang galing sa kababaihan. So eto, alam ko na dito sa punto na to, alam ko na kung sino talaga ang pinaparinggan ni Maharlika. Kaya pala ginagamit tong video na to para ibanat sa amin. Alam nyo, matagal ng issue yan kay Banat Bay at sa Mocha Girls na kesyo benta ng lamang kesyo ganito. Alam nyo, kung makakasama nyo lang si Banat Bay sa personal, napakalayo ng iniisip ng mga haters ni Banat Bay sa totoong buhay na kung sino ba talaga si Banat Bay. Napakalayo. Hindi ako sumisip-sip sa kanya. Alam nyo, ako, pag may nakikita akong mali sa isang tao, sinisita ko yan kahit banateros ka pa, kahit sino ka pa. Pero kay Banat Bay, guys, grabe. So, sobrang napaka down to earth tong tao na yun. Kahit na ganun na siya, nandun na yung pera, lahat nasa kanya na. Pero napaka mapagkumbaba niya pa rin na tao. Panot nga lang. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Panot nga lang talaga. Yun ang pinagkaiba lang talaga doon. Pero pera biro, napaka okay ni Banat Bay at yung sinasabi nila na nagbebenta ng laman, napakalayo din ho nun. Oo, nandun na ho tayo sa larangan ng entertainment ang Mocha Girls. Pero ika nga ni Banat Bay, ang Mocha Girls ay for entertainment lamang. Hindi sila yung katulad ng iba dyan na talagang kung ano yung nakikita nyo sa mga video, kung ano yung nakikita nyo sa kanilang mga show, eh ganun na rin ho sila sa totoong buhay. Maling-mali po yun. No? So sa madaling salita, kaya pala ginagamit to ng mga ayaw sa amin ng mga vloggers na galit sa amin, yun naman pala si Banat Bay pala talaga ang tinutumbok dito. So yun naipaunawa ko naman na sa inyo at napaliwanag ko naman na sa inyo kung na malayo sa katotohanan yung mga pinagsasabi dito sa video na to. Dahil na kung bayad kami, hindi kami ganito, hindi ganito buhay ko. Yun lang uulitin ko lang, kung bayad kami, dapat hindi kami nakakasama ng mga Duterte at wala sa bukabulyaryo namin yung bayad. Sisirain mo na nga lang ang pangalan mo sa halagang 5 milyon lang. Sa panahon ngayon, napakabarya na lang ho ng 5 milyon na lang, ng 5 milyon na yan. Kayang-kaya mong ubusin sa isang araw yan. Ipagawa mo nga lang ng bahay yan, katulad ko. Nagpapagawa ako ng bahay ko, hanggang ngayon wala pa rin bubong. Gago! Kung may 5 milyon ako, hindi na ako nangungupahan at hindi na ako natutulog sa ganito, no? Kaya kayo mga kabanateros, mga LDS nga pala, kasi may mga bobong vlogger dyan na sinasabi yung LDS ay Lisa diehard supporter. Putangin na, napakagago nyo talaga. Alam nyo, minsan tapusin na lang kaya natin to sa meet-up. No? Yung LDS na yan, kasi nga tinatakwil kami bilang DDS. So sinabi namin, okay, kayo na yung DDS, kami ang LDS. Ang meaning na LDS ay legit Duterte supporters.
Alam nyo, sa totoo hindi naman na talaga namin kailangan pang mag-explain sa inyo. Pero yun nga, gaya ng sinabi ko, at palagi namin sinasabi ng Banateros, kayo na lang po ang bahalang mag-obserba kung sino ba talaga ang tunay at ang hindi tunay na mga Duterte supporters, no? So yun, hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat and mega love shoutout sa lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa. And please don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi and peace and bye-bye. Ba ng bayan? Oh, manahimik ka na. Gago! Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.